Inangat ni Tessa ang ulo, nagtamang mga mata nila ni Adrian. Bakit bumababa ang labi nito? Hahalikan ba siya ng binata? Nakaawang ang kanyang labing naghihintay. May tumatawag sa cellphone nito. Bumitaw ito sa kanya at lumabas upang sagutin ang tawag. Hello, Jose. Makikita kami ni Salome sa Sabado. Gusto ko nandun ka din para kumuha ng pictures at makahanap ka ng impormasyon tungkol sa kanya. Pati ang lalaking plano niyang pakasalan. Nagulantang siya sa nadinig. May plano si Adrian sa Sabado. Ngunit hindi naman siya sisipot. Kailangan lamang niyang mabura ang picture sa cellphone nito para wala itong pang-blackmail sa kanya. Aalis ako. Pagbalik ko mamaya dala ko ng ilang gamit ko. Dalawa naman ang kwarto dito. Doon na muna ako matutulog. Anito matapos ang tawag. Pala desisyon ng lalaki. Teka, sasabay ako sa'yo. Kailangan ko magpunta sa munisipyo para sa business permit. Sige, pero okay ka na ba? Tumango siya at mabilis na naligo at nagbihes. Tinawagan niya si Nelia upang magbantay kay Aiden. Umalis sila pagdating ng kapatid. Mabagal ang usad ng mga sasakyan. May aksidente na naganap. Madaming sasakyan ang nagkarambola. Tessa, iwan na lang natin ang kotse sa isang parking area tapos sumakay tayo ng train para makaabot sa kuhanan ng business permit. May meeting din ako kaya kailangan magmadali. Sumakay sila sa tren. Siksikan. Para silang sardinas, wala ding mahawakan. Mabuti na lang at kasama niya si Adrian. Matatag itong nakatayo sa harap niya na pwede niyang kapitan kada hihinto ang tren. Halos magkapalit na nga ang mga mukha nila. Nakayakap na din siya dito. Ang bango nito. Ang syarap. Inawat niya ang kalandian sa isip. Huwag kang sasakay na hindi mo ko kasama dito. Mahihipuan ka kung mag-isa ka. Anang lalaki na tumama ang mabangong hininga sa kanyang muka. Biglang huminto ang tren. Napahawak siya sa dibdib ng binata. Tumango lamang siya. Hihintay na pala kita. Mabilis lang naman ang proseso niyan. Tumaas ang kilay niya. Akala ba niya ay may meeting ito? Wag na, may meeting ka pa, hindi ba? Paano kung ganito ulit karami ang tao sa pag-uwi mo? Baka matagalan pang ayusin ang karambola ng mga sasakyan sa ibaba. Hintay na kita. Ipapamove ko na lang ang meeting. May kakilala to sa munisipyo kaya mabilis niyang nakuha ang kailangan. Umuulan sa labas. Kinuha niya ang payong na maliit. Si Adrian ang humawak ng payong. Kumapit siya sa braso nito. Para talaga siyang magjowa. Napapangiti tuloy siya. Nakapila sila sa sakyan ng tren. Saka lamang niya napansin na basang-basa ang likod ng binata. Pati mukha nito ay basa na rin ng ulan. Baka magkasakit ito. Kumuha siya ng panyo at ipinunas sa mukha ng binata. Natigilan silang dalawa. Nagtutulakan na makapasok lang sa loob ng tren. Yumakap ka sa akin na hindi ka matumba. Utos nito na kanyang sinunod. Nag-vibrate ang phone niya. Nag-message si Benjo. Kumustang prinsesa ko? Miss na kita. First love never dies talaga. Unang message na nabasa niya. Hindi ako makatulog sa gabi kasi iniisip kita. Nito sa pangalawang message. Bulok ang mga banat, ani Adrian. Nagulat pa siya nang makita nagbabasa din ito ng message. Pinasok niya ang phone sa loob ng bag. Pakialamero, ihatid na kita sa bahay. Baka makipagkita ka pa sa Benjo na yan. Anong masama kung makipagkita ako kay Benjo? Sasagot sana to kaso nagring ang phone. Kinuha niya at tumatawag si Benjo. Sinagot niya ang tawag para tumigil na to. Hello, mahina niya sabi dahil nakakahiya sa mga katabi niya sa tren. Tessa, nandito ako sa bahay niyo. Wala ka daw, sabi ni Nelia. Sasagot na siya nang biglang nagsalita si Adrian sa tenga niya. Baby, sino ba yung abala na yan, ha? At tinalikan nitong pisngi niya na may tunog ng dinig sa kabilang linya. Pagkatapos, inagaw nito ang phone at pinatay. Nanayong balahibong pusa niya sa katawan. Namulang kanyang pisngi. Nagtaray siya upang itagong pagkapahiya. Bakit mo ginawa yun? Simple lang, para itaboy ang manliligaw mo. Bakit kailangan mong itaboy si Benjo? Kaibigan ko yung tao. Pinagtitinginan sila ng mga katabi nila sa tren. Tila sila magnobyo na nag-aaway. Nanahimik na lamang siya hanggang makarating sa bahay. Busy din si Adrian na kung sino-sinong kausap sa telepono. Nakauwi na siya, inayos niya ang mga pananim. Kinausap din niyang 3 trabahador at ibinigay ang lingguhang sweldo ng mga ito. Sana mapalaki niya ang halamanan at nang makapagdagdag siya ng tauhan upang makatulong sa mga tao sa kanilang lugar. Gabi na nang dumating si Adrian. May dala ito ulit na pasalubong kay Aiden. Mga pagkain naman ang uwi nito. Nagulat siya dahil may dala itong 2 maleta. Ang dami naman itong dalang damit para sa ilang araw na pamalagi sa bahay niya.
Tessa, pakicharge ang phone ko. Nakangiti niyang tinanggap ang phone at charger. Kailangan mabuksan niya ang phone, mabura ang picture ni Salome. Nakatitig siya sa telepono, nakacharge. Nagliligpit ng gamit si Adrian sa kwarto. Lumapit siya at binuksan ng phone. Bumukas, kaso kailangan ng fingerprints bago magamit. Putik, kailangan niya hintayin matulog to para magamit yung daliri nito pambukas ng phone. Tessa, tawag ni Adrian. Muntik niya nang maihagis ang cellphone sa kamay. Buti na lang at nasa loob ito ng kwarto. Bakit? Maghain ka na ng hapunan, gutom na ako. Lumaki ang butas ng ilong niya, parang asawa to kung mag-utos. Kailangan niyang busugin to upang mahimbing ang tulog. Madami tong nakain. Kare-kare ang ulam nila, pinatay ang sandok niya ng kanin dito. Nagpunta ito sa kubo upang magtrabaho. Dala nito ang cellphone at laptop. Sumunod siya sa may dalang lambanog. Adrian, napapansin ko lang na workaholic ka. Hindi ba masama yan? Baka ma-burnout ka. Matulog ka na, Tessa. Hindi pa ako inaantok. Sakto may dala akong epektibong pampatulog at pampakalma. Ang lambanog na sikat dito sa bayan natin. Napatingin to sa dala niya at sinara ang laptop. Nag-inuman sila. Ang tanong, sinong unang tutumba sa kanilang dalawa? Sumasali si Tessa sa piyesta ng patagalan sa pag-inom ng lambanog. Madala siyang panalo, dala ng pangangailangan. At ngayon ay matinding pagnanais niya na mabura ang picture ni Salome. Teka, marunong ka bang uminom? Tanong ni Adrian. Umupo siya sa tabi nito. Medyo maiksi ang shorts niya pero tiwala naman siya kay Adrian. Mas wala pa siyang tiwala sa sarili niya. Oo naman, saka hindi naman tayo maglalasing. Matamis siyang ngumiti sa binata. Siya ang tanggera. Easy, bakit ang bilis mong magtagay? Natatawang sabi ng binata. Sana wag itong makahalata na nandadaya siya ng tagay. Maalinsangan kaya hindi na siya nagtaka na nag-alis ng pangita si Adrian. Ayos, may pulutan na siya. Ang syarap. Kahit hanggang tingin lang siya. Parang makatulog ka kaagad at makapagpahinga. Aniya habang nananalangin na magawa ang misyon. Huwag mo kong alalahanin. Sanay ako sa pagod. Dapat nagpapahinga ka rin at huwag puro trabaho. Actually, gusto ko nga magpasalamat sa'yo kasi ikaw at si Eden ang pahinga ko. Natigagal siya sa sinabi ni Adrian. Anong ibig nitong sabihin? I mean, salamat dahil tinanggap mo ko sa bahay mo. Kapag nandito ako, payapang kalooban ko. Lalo't nadidinig kong tawa ni Eden. Nakakawala ng pagod. Lasing ka na yata at nagdadrama ka na. Ani ang natatawa. Siya ang may tama na, ngunit hindi siya maaring malasing. May mission siya na burahin ang larawan. Nga pala, kapag may nagpunta ditong Consuelong pangalan ay huwag mo kausapin. Saglit siyang hindi nakapagsalita. Sasabihin ba niya na nagpunta ng mommy nito? Bakit? Mami ko siya. Baka kung anong sabihin o ipagawa sa'yo. Masamang tao ang babaeng yun. Gagamitin ka niya lang para sa pansariling interes. Sige, huwag kang mag-alala. Hindi ko siya kakausapin. Bakit? May hindi ba kayo pagkakaunawaan? Iniwan niya kami ng daddy at sumama sa ibang lalaki dahil sa pera. Matagal ng panahon na naman. Kung humihingi siya ng tawad sa tingin ko, mas luluwag ang dibdib mo kung patatawarin mong mami mo. Mabait akong tao pero hindi ako marunong magpatawad. Lalo sa mga tao na nakit at nagtaksil sa akin. Umalis na siya kaya wala na siyang babalikan. Para sa akin patay na siya. Kaya ikaw, huwag mo kong sasaktan. Anang binata na seryoso ang muka at gumapang ang kilabot sa kanyang katawan. May napatitigto sa kanya. Alam mo, may kamukha ka talaga. Ngumiti siya ng maluwag at alanganin upang maiba ang kanyang mukha. Madaming nagsasabi sa akin yan. May kamukha daw akong artista at modelo. Hindi mo na itatanong. Lagi akong reyna ng Santa Cruzan dito sa amin. Kasi hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko, nakikita mo naman na maganda ako. Totoo yan, maganda ka talaga at sexy. Hindi ko nga makalimutan nung nakita kita sa swimming pool na nahubaran ng panty. Anang binatang sinabayan ng malakas na tawa. Nakitawa din siya. Lintik, hindi pa pala nito nakakalimutan ng nangyari. Nakatalikod ka nun, sayang hindi ko nakitang harap. Anitong lasing na talaga dahil kung ano-ano nang lumalabas sa bibig. Namumulang mukha niya at niiinis sa lalaki. Minsan parang gusto niyang suklayan. Laging malgulong buhok mo at laging maluwag na t-shirt ang pambahay mo na butas pa. Ang daming pintas ng bokong sa kanya. Natahimik siya. Oh, baka napikon ka. Sinasabi ko lang kasi hindi masyadong nakikitang ganda mo kung hindi ka mag-aayos. Hindi ako galit, saka wala akong planong baguhin ang sarili ko dahil sa sinabi mo.
Pero okay yan, para ako na lang makakita ng mga nakatagong ganda mo. Oh, naalala ko na. Nakita ko na rin palang harapan mo na may ahas sa banyo. Hinampas niya ito sa braso. Ang sabi mo, hindi ka nakatingin. Hindi ko sinasadya. Tumatakbo ka kasi kaya ako nakita. Madalas ka rin naman tumitingin sa katawan ko. Nito na lalong lumukas ang tawa. Napapansin pala nito ang mga nakaw niyang sulyap. Pinaghampas niya si Adrian. Inawat nito ang dalawa niyang kamay at naglapat ang kanilang mga mata na parehas namumungay. Nagulat na lamang siya nang kabigin siya nito. Napaupo siya sa kandungan nito. Bumababa ang labi ng binata sa kanyang labi. Heto ng pagkakataon niya dahil baka mauna pa siya na makatulog dito. Nasa tabi nila ang cellphone. Kailangan niya lang itapat ang isa sa mga daliri nito. Siya nang nagdikit ng labi sa labi ni Adrian. Putik, nawawala sa isip niyang pagbubura ng picture. Pinakalma niya ang sarili. Wala naman sigurong maalalang binata kagaya noon ng malasing ito. Kailangan bilisan niya at baka kung saan naman to ang sinisimula nila. Pinilit niyang mag-focus. Pinindot niya ang phone nito. Umilaw, pinagsalikop niya mga kamay nilang dalawa. Kinuha ng isang kamay niya ang phone at nag-abang siya ng pagkakataon. Hawak niya na sa isang kamay ang phone at ang kaliwang kamay nito. Sinubukan niyang isang daliri. Ayaw, at ang isa pa, ayaw pa din. Malamang ang kanan ang kailangan niya. Para madistract, tinaas niyang t-shirt at inalis ang panloob. Nalaki ang mata ng lalaki na sisihang. Hinawakan yun. Putik, naging abala pang kamay nito. Binaba niyang phone sa tabi ng kanang kamay nito. Ang hirap awatin ng kanyang katawan. Nag-e-enjoy siya sa ginagawa ni Adrian. Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng lakas. Kunwaring nakikipag-holding hands siya. Inangat niya ang hintuturo nito at nilagay sa fingerprint scanner ng phone. Nabuksan ng phone, kinuha niyang smartphone na tinanap ang gallery. Nanginginig ang kanyang kamay. May dalawang picture si Salome, agad nitong dinilit pati sa trash. Nakahinga siya ng maluwag. Samantalang pilit niyang nilalabanan ang tawag ng laman, ngunit talipin na siya. Gusto kita, Tessa. Tayo na lang magsama. Marry me. Namilog ang mata niya. Nakatanggap siya ng dalawang proposal. Isa kanina kay Salome at ngayon ay sa kanya bilang si Tessa. Gusto siya ni Adrian. Naging matamis ang ngiti niya, yumakap si Adrian sa kanya. Naiyak siya sa sobrang kaligayahan. Kailangan lang palang lasingin para umamin. May katugon ng kanyang damdamin. Aamin na siya na si Salome at si Tessa ay iisa. Nangangamba siya, lalo kapag nalaman ito na may anak sila, tinago niya. Pero malapit naman to kay Eden. Inaasahan niya na matutuwa ito. Inangat niya ang mukha ng binata, ngunit nakapikit na ito. Niyugyug niya, naghihilik na. Nakatulog na sa sobrang kalasingan. Inihiga niya si Adrian sa mahabang upuan. Kumuha siya ng unan at kumot. Hinaplos niya ang buhok nito. Pupunta siya sa Sabado upang magtapat na sa binata. Sasabihin niya ng totoo, nakahanda siyang harapin ang anumang magiging desisyon nito. Sana hindi magbagong feelings ito sa kanya. Sana hindi ito magalit sa pagsisinungaling na nagawa niya. Kakausapin niya ito na masinsinan at ipapaliwanag ang lahat. Tanghali na itong nagising kinabukasan. Tapos na siyang magluto ng agahan. Tessa, umaalingaw-ngaw ang boses ito. Bakit? Pinakailaman mo bang cellphone ko? Walang kurap ang mga mata niya. Kay galing niya ng magsinungaling. Hindi bakit? Ano nangyari? May nabura kasing picture. Kagabi, ikaw may hawak ng phone mo habang nagiinuman tayo. Baka nabura mo. Sabi mo wala ka ng space. Sinabi ko yun. Tumango siya. Nadinig pa niyang mahinang mura nito. Hinayang na hinayang sa picture ni Salome. Mas gusto nito si Salome kaysa kay Tessa. Ngunit siya din naman si Salome. Malalaman na nito ang katotohanan sa Sabado. Napapagod na rin siyang magtago. Lumayo ito't may tinawagan na kanyang sinundan. Hello, Jose. Pakasan ang picture si Salome na pinadala ko sa'yo. Anong wala? Hindi ko ba naipadala sa'yo? Anitong malakas ang boses. Mukhang mainit ang ulo ng binata. Bumalik ito sa loob ng bahay na hindi maipinta ang mukha. Kumain ka na at uminom ng gamot para mawalang hangover mo. Sumandok na ito at kumain. Ano nangyari kagabi? Wala akong maalala. Sa labas na pala ako nakatulog. Hindi ko din maalala. Nalasing din ako kagabi. Naubos natin yung isang bote ng lambanog. Bibili ako ng wine na masarap at walang hangover. Ang sakit ng ulo ko. Nagising na si Eden at kumandong kaagad kay Adrian. Sinubuan to ng pagkain ng binata. Magulo ang isip niya. Matutuwa kaya ito kung malalaman na anak niyang batang inaalagaan? Sana. Magkaalaman sa Sabado. Naghuhugas siya ng pinggan nang lumapit to. Tessa, may ginawa ba ako sa'yo kagabi?
Anong ibig mo sabihin? Patay mali siya kahit pa na alam niyang tinatanong ni Adrian. Hindi ba kita niyakap o hinalikan? Kung sakali man, lasing lang ako at hindi ko kontroladong kinikilos ko. Pasensya ka na. Huwag kang mag-alala, wala din ako matandaan sa nangyari. Pero kung halikan mo ko o yayakapin, papayag naman ako. Gusto mo ba? Sinasabayan niya na malakas sa tawa na napatras si Adrian sa miryosong mukha niya. Adrian, gusto mo ba ako? Natigilan ng binata. Wala namang lalaki hindi magkakagusto sa'yo. Madami kang magagandang katangian. Ikaw ang tinatanong ko, gusto mo ba ako? Kasi gusto kita. Diretso niyang sabi. Tatay, pupo! Ani Eden na kinalabit si Adrian. Agad nitong kinarga si Eden. Tara, samahan kita sa banyo. Nailing na lamang siya. Kung pagbabasehan niya ang mga ginagawa ni Adrian, sa tingin niya ay totoo ang sinabi nito sa kanya na gusto siya nito. Baka hindi pa ito handa o naguguluhan kung siya nga ba o si Salome. Kahit si Tessa o Salome man ang nasa puso nito, walang problema dahil iisa lang naman ang dalawang babae. Gagawin niyang lahat para kay Adrian. Mamahalin niya ito at aalagaan. Sabado, nagbihis siya bilang si Salome. Kabado, ngunit buo ng desisyon niya. Ipagtatapat niya kay Adrian ang lahat. Nakita niya itong nakaupo sa mesa ng sikat na coffee shop. Marahan siyang lumapit. Plano niya natakpan ang mga mata nito upang masurpresa to. May kausap ang binata sa telepono. Dad, don't worry. Bakit naman ako magkakagusto sa single mom na? Mahirap pa. Hindi ko siya type. Alam ko hindi siya pwedeng mapabilang sa pamilya natin. Naawa lang ako kay Tessa. Para siyang kandilang itinulos na hindi makagalaw. Sumabog ang puso niya sa narinig. Nagbabantang pumatak ang luha sa kanyang mga mata. Awa at hindi pagmamahal ang nararamdaman nito para sa kanya. Si Salome, paano naman nakarating din sa inyong balitang yan? Laruan lang ang tingin ko sa kanya. Kapag nagsawa na ako, iiwan ko din. Dad, give me more time. Ako maghahanap ng babaeng pakakasalan ko. Titiyakin ko magugustuhan ninyo ang ipapakilala ko. Naiiling na ibinaba nitong telepono. May tinawagan to ulit. Jose, nakahanda na bang tauhan mo na susunod kay Salome? Kailangan malaman natin kung saan siya nakatira. Umatras siya palayo, sinampal siya na katotohanan na maging si Salome o Tessa man ay hindi magugustuhan ng isang Adrian Montenegro. Langit ito at putik siya. Isa siyang ilusyonada. Hilam ang mga mata niya ng luha, napatakbo siya. Kailangan niya makalayo, nalalabo ng kanyang paningin. Para siyang pinagbagsakan ng langit at lupa, ang bigat ng kanyang dibdib. Tumawid siya ng kalsada. Huli na mapansin niyang padating na van, mabuti na lamang at may humila sa kanya upang hindi siya mabundol. Napasubsob siya sa matipunong dibdib na isang lalaki. Tumamang ulo niya sa matigas na dibdib ng isang lalaki. Inangat niya ang muka, pamilyar to. Si Gavin, ang secretary ni Sir Zeke. Ilang beses dito nakita sa bahay ng mga Villarama bago siya umalis. Gavin, Ania. Miss, nakita na ba tayo? Gavin, ako si Tessa, ang kasambahay ni Ma'am Hazel. Ngunit blankong ekspresyon ng lalaki. Baka hindi mo ako naalala pero dati akong katulong sa bahay ng mga Villarama. Nakita niya si Adrian na papalapit sa kanila. Hinila niya tinawakan sa kamay si Gavin. Kailangan ko ng tulong mo. Kunwari boyfriend kita. May lalaki nangungulit sa akin. Hayan, palapit sa atin. Perfect. Kailangan ko rin ng tulong mo. May babae din nangungulit sa akin. Okay, deal. Pinulupot niyang kamay kay Gavin. Matangkad ito at matipuno ang pangangatawan. Hindi naman siguro ito bubugbugin ni Adrian. Salome! Tila ba tingaw ang boses ni Adrian? Kunwaring nagulat siya na makitang lalaki. Hinila ni Adrian ang isa niyang kamay habang isa naman ay hawak ni Gavin. May usapan tayo na makikita ngayon. Nakalimutan mo na ba at may kasama kang iba? Tila ito torong manunuwag. Nangangalit ang ngipin nito habang nagsasalita. He's my fiancé. Siyang lalaking pakakasalan ko. Naalala mo? Sinabi ko sa'yo na magpapakasal na ako. Hinila pa rin siya nito. May usapan tayo. Mag-usap muna tayo. Hey bro, bitawan mong girlfriend ko. Sabi ni Gavin na pinagpasalamat niya. Tumahimik ka. Hindi lang ikaw ang boyfriend Salome. Madami tayo. Hindi mo ba nadinig na magpapakasal na kami? Malakas na rin ang boses ni Gavin. Walang kasalang magaganap. Akin si Salome. Pwede ba Adrian, maghanap ka ng ibang paglalaruan mo? Hindi ako nakikipaglaro sa'yo. Sinungaling ka. Tigilan mo na ako. Magpapakasal na ako at bubuo ng sariling pamilya. Yumakap siya kay Gavin para kapanipaniwala. Nang may humila ng buhok niya sa likuran, kilala niya ito, si Clara.
Nakita niya ito sa bahay ni Ma'am Hazel ng ilang ulit kasamang nani nito. Anong kasal? Akin si Gavin. Madami ng tao na papatingin sa kanila dahil nakatayo silang apat sa gilid ng kalsadang malapit sa waiting shed. Clara, hindi ba sinabi ko sa'yo na may kasintahan na ako? Tigilan mo na ako. Magpapakasal na kami. Hindi totoo yan. Nangingidil ang luha ni Clara. Napakaganda nito para i-reject. Tila lalakad to sa runway. Kaya ako nagpunta dito sa Santa Ana, hindi lang para sa bakasyon. Inaayos na namin ang kasal, Salome. Mag-usap na muna tayo, sabat ni Adrian na nanggagalaitin na sa galit sa kanya. Wala na tayong dapat pag-usapan, Adrian. Nakapag-desisyon na ako. Pumara siya ng taxi. Manong, pakibilisan po. Saan ka ba tumutuloy? Baling niya kay Gavin. Sa bahay ng kaibigan ko. Binigyan itong address sa driver. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Hindi talaga ako makapaniwala na ikaw si Tessa. Nakita kita ilang beses pero ibang-ibang itsura mo ngayon. Kapag ganitong itsura ko ay si Salome ako. Basta mahirap ipaliwanag, huwag ka nalang magtanong. Maraming salamat nga pala sa tulong mo. Well, parehas natin natulungan ng isa't isa. Natakasan ko din si Clara. Sana tumigil ng babaeng yun. Hanggang dito nasundan pa ako. Bakit ayaw mo kay Clara? Sikat na model yun at mayaman din. Exactly, pinagtitripan niya lang ako at hindi kami magka-level. Ikaw, bakit mo tinatakbuhan si Adrian? Kilala mo si Adrian? Oo, pinaimbestigahan siya ni Zerzik na ayaw tigilan dati si Miss Hazel. Napansin niya na may sumusunod sa kanila mula sa side mirror. Gavin, kilala mo ba yung kotseng pula sa likod? Kotse ni Clara yan. Manong, pakiligaw ang kotseng pula sa likod, please. Sumunod naman ng driver kung saan sang skinny na to sumuot. Nagpalitan sila ng number ni Gavin. Magtutulungan sila upang makalayo kay Adrian at Clara. Nakarating siya sa bahay niya. Nagmamadali siyang pumasok sa loob at nagbihis. Kailangan mapaalis na niya si Adrian. Hindi na dapat lumalim pang damdamin niya para dito o humaba pang sama nilang dalawa. Dumating ang lalaki na tila nalugi sa negosyo. Hindi niya ito pinansin. Ngumiti ito ng sinalubong ni Eden. Nagabot ito ng pasalubong sa bata. Naghain na siya ng pagkain. Tinawag niya si Eden. Lumapit din si Adrian kahit hindi niya inimbitahang kumain. Masama ang loob niya kaya hindi niya mapigil ng magdabog. Mabilis siyang kumain, parang walang lasang ulam na niluto niya. Hindi na niya tinapos ang pagkain. Nawalan siya ng gana. Kinuha nito sa kamay niyang pinggan na hinuhugasan. Ako na, mukhang napagod ka kaya mainit ang ulo mo. Nabitawan niyang plato, dumula sa kamay niya at nabasag. Nahiwang daliri niya at dumugo. Agad na tinapat ni Adrian ang kamay niya sa gripo na makitang may dugo pa din ay sinubo nitong daliri niya at snip-snip. Putik, nagagalit na nga siya, hindi ba? Hindi dapat kiligin. Binawi niyang kamay. Pinatulog niya na si Eden. Pabiling-biling siya ng higaan. Kailangang umalis na si Adrian. Ayaw na niyang masaktan at hindi niya kailangan ng awa nito. Lumabas siya ng bahay nang madinig ang pagsara ng pinto ng kwarto ni Adrian. Nahiga siya sa duyan. Tanaw niyang mga bituin sa langit. Nakakalibang na pagmasdan, kahit papano nabawasan ang lungkot niya sa dibdib. Ipinikit niyang mga mata. Pagdilat niya ay mukha ni Adrian, nakita niya. May dala itong rose na tsak na pinitas dito sa hardin niya. Para saan yan? Para sumaya ka, kita kong lungkot sa mga mata mo. Kinuha niyang bulaklak, nagulat siya nang tumabi si Adrian sa duyan. Nagkadikit ang kanilang mga katawan. Tila na naman siya nakukuryente. Teka, pang-isahan lang ito. Bahagya niya itong itinulak. Kasya tayong dalawa, tinaas ni Adrian ang ulo niya at ipinatong sa malaking braso nito. Sabay nilang tinignan ng kalangitan. Kinabig siya nito, dinig niya ang tibok ng puso ng binata. Paano ngang taong dahilan ng kalungkutan niya ay siya ring dahilan na may kakayahang pawiin ang lumbay sa kanyang puso.